Hello, hello! Welcome! Jacqueline here again. At short story po tayo sa pag-alaga ko po kay tatay. So, today is Sunday. Dapat po, today po yung admission niya sa National Kidney or NKPI. But apparently, so, the whole week po, nire-ready ko po si tatay, no? Tapos, nagkataon. 5 o'clock in the morning, nag-ayos na ako para at least by 7 o'clock makaalis na kami kasi sabi ng doktor niya, maaga kami nandun. So, na-late na nga kami umalis around past 7 na. And then, tumawag yung doktor, postpone daw po yung operation niya or admission. So, by Wednesday po kami babalik. So, okay lang naman. Siguro, tama na rin kasi medyo sinisipon ako, inuubo, medyo masama po talaga ang katawan ko, nagkakasakit na rin po ako, mabigat ang katawan ko, ilang araw na ang dami ko ng activities na hindi nagawa, like hindi na ako nakapunta sa church for today, kahapon, ang dami kong hindi na napuntahan or nagawa kasi nga masama pakiramdam ko at mas priority kong magpahinga. Kasi nga alam ko na ako magbabantay kay tatay. May option naman na tawagin ko si kuya ko or si Rita, pero hindi na lang kasi maabala ko pa sila. Kakayanin ko naman na with the help of Alex and Aljane siguro yung kapalitan ko sa hospital. Uuwi lang ako siguro para maligo. At yun nga, for today's event, medyo sobrang stress ako kay tatay. Sa sobrang, mas grabe pa po yung stress sa pag-uulyanin ni tatay kaysa doon po sa prostate, enlarged prostate niya, no. Like, ayaw niyang kumain kanina. Luto po kami ng sinangag na chow fan, na may itlog, na may, inano ko yung galunggong para maging chow fan para at least breakfast ni tatay hindi puro pandesal kasi nga alam kong ooperahan siya para at least mas masarap yung kainin niya today. Ayun na nga, na-stress ako, ayaw niyang kainin, binalik pa niya ulit sa parang grabe yung stress ko today. Tapos sabi ko hindi na kita pakakainin kasi nga ang nangyayari every 30 minutes, every 1 hour kung ano mga kinukut-kut niya. Nagkalat lang kasi yung pagkain. So sabi ko, ngayon nagbabago na naman kami ng lifestyle. Tinatago namin lahat ng mga biskwit, mga tinapay, mga ulam. Kasi pag yan, pati kanin nga kinakain niya. Minsan ang dumi-dumi ng kamay niya kasi palagi niyang hinahawakan yung niya, jun niya. Kasi nga sa katitir, tapos hahawakan niya yung kanin. Lahat ng ay, nako, grabe yung stress ko po, sobra. Tapos ngayon naman, kumuha ng manok, nagsumbong ang asawa ko kung saan-saan lang tinatapon yung buto-buto sa mesa, tinatago, tinatakpan. Ang dami, no, madaling magsabi yung iba na habaan mo ang pasensya mo. Oo, nandun na tayo, habaan ang pasensya, pero hindi mo po talaga alam kung saan mo kukunin yung pasensya. Hindi man tayo professional na caregiver, pero kasi nga anak naman ako, wala naman ako magagawa kundi talaga aralin, mag-alaga ng magulang. Ako lang naman kasi yung talagang carer ni tatay. Madaling magsabi na habaan, pero pag nandun ka na sa puntong yun, yung galit, yung inis, normal. Siguro nga talaga yung personality ko lang is masyadong mataas. At ang dami naman nagsasabi ng mga pinsan ko, palaging umaalalay, mahirap mag-alaga ng matanda. Mahirap, sobra. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung lakas, yung pagpapasensya. Tapos, humiga ako ngayon kasi nga gusto kong magpahinga para at least, yun na lang yung sinabi namin ni Alex na tama na rin siguro na talagang palagi ko sinasabi, look the positive way, bakit may mga nangyayari na hindi maganda tulad niyan. Syempre na-upset ako, naka-ready na, nakapag-empake na, we are on our way to hospital,
Tapos biglang tumawag ang doktor na postpone. So, hindi na lang ako nagalit. Nakapagluto na ako. Dinala ko na lahat ng food namin ni tatay for the whole day para hindi na ako bibili sa hospital. Kasi nga, mahal ang pagkain sa hospital kung puro bili-bili-bili. At least makakatipid kami kung may baon. Lahat binaon ko na for the whole day. Pati tinapay ni tatay, biscuit, nilagang itlog, nag-fried chicken ako, nagdala din ako ng pagkain ko kasi nga nag-low carb ako. Alam mo yun, biglang hindi na lang ako nainis kasi nga parang sa dami na nangyayari, hindi mo na mapaglagyan. Pero yung inis kay tatay, pag gumagawa siya ng kalokohan, kapalpakan, grabe talaga. Talaga sobrang high blood ako, sobrang pasensya na po sa word pero hindi ko naman kasi ma-video na, no? Kasi syempre, naman yun, hindi mo naman na magawang ma-video agad yung mga gulo-gulo namin na ganon, pag ganon. So, ikikwento ko na lang. Yun nga, madaling magsabi na habaan ng pasensya, pero pag nandun na po kayo, hindi po ninyo talaga mahabaan ang pasensya ninyo. Nagsumbong na naman ng asawa ko, yun nga, nagpapapak ng chicken. Tinago na namin yung chicken, pero kinuha pa rin niya. Isipin mo, nagpapak kung saan lang niya dinura yung buto-buto, tinago pa niya. Mayroon kasi akong basket sa table, tinakpan-takpan lang niya ng di bumaba ako. Bakit ganito? Bakit hindi mo matapos sa basurahan? Lahat ng, sorry sa word, pero lahat ng kadugyutan, lahat ng kababuyan, lagi na lang, doon ka number 1. Ay, naku. Hindi na naman daw niya alam. So, kaya mas gusto ko pag nagpapahinga, nandito lang ako sa taas. Kasi kung bantayan ko siya, maya't maya lahat na lang ng gawin ni tatay ay talaga nakaka-stress. Kaya nakikisuyo ako sa mga anak ko na tingnan-tingnan din nila si tatay. Kasi nga, I need to earn more health ngayon or strength. Kasi nga, magbabantay ako sa kanya ng ilang araw sa hospital. Kung 3 araw man yun or 4 na araw, hindi ko pa alam. Kaya, nako, ginagawa ko naman lahat, pero talaga, hindi ko talaga alam kung saan ako kukuha ng mahabang pasensya. Siguro, yung ganito na lang, tutulog ako dito ako sa kaya ang laki ng bagay itong pag-vlog sa akin because nakakatulong to sa mental health ko talaga. So, sana nakakatulong din po ako sa mga same po ng sitwasyon ko, sa pag-aalaga ng mga magulang. Ayan, napaliguan ka naman si tatay ngayon, napainom ko na rin ng gamot. Ayun nga, nagpapapak, binigyan namin ng kanin at chicken. Hindi naman niya kinain. Kaya nagalit na naman ako. Nung papak, kinakain mo papak. Pero ngayong pakakain, hindi ko na nga siya binigyan ng merienda para makaramdam siya ng gutom. At least 3 times a day. Kasi maya't maya, kumakain na sa isip niya, kain ng kain. Yun yung reklamo din ng mga nagtitingin sa kanya sa Pangasinan. Mga auntie ko, mga pinsan ko. Palagi yun ng reklamo, nangihingi lagi ng pagkain, nangihingi mayat maya, nai-stress na yung mga pinsan ko. So, ganun siya talaga. Nasa isip niya puro pagkain, pero ang piki-piki naman niya. Pero pagkain sa labas, ako pag may mga okasyon, talaga lahat talantakan. Ay, nako, pero nako, habaan ko yung pasensya ko, pero hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pasensya. Ayun, napakain naman namin siya ng lunch ulit. Late na. So, please pray for us. Wednesday po ulit ang kanyang admission. Sana matuloy na po. Ayun nga po, isa-isa lang. Ayusin namin yung sa enlarged prostate kasi isa din yun na napaka-uncomfortable kay tatay. Siyempre, for the 9 months, mayroon siyang catheter. Mahirap po yun sa kanya. So, thank you for watching my video. Siguro pasalamat ako kay Lord kasi napalaki nila ako mapagmahal. Yung pagmamahal sa magulang maski na mahirap, hindi naman nawawala. Syempre, by the end of the day, kaya ko po ito ginagawa kasi mahal ko pa rin ang tatay ko. Si tatay na lang kasi mayroon kami. Wala na si mama, wala na rin ako mga daddy at mommy, mga in-laws ko, nag-pass away na sila. So, we need to take care of them kung hanggang kaya natin. Huwag tayo mag-give up. Hindi ko naman sinasabing nag-give up na ako kasi hanggat nandito si tatay, aalagaan po namin siya. So, again, thank you for watching. Please subscribe for more
kwentos about sa pag-aalaga po natin sa ating mga magulang na mayroon pong demensya. Thank you very much. Have a great day.